Sa ibang balita, matapos ang tensyonadong demolisyon sa sitio San Roque, Quezon City noong isang linggo, pumayag po ang mahigit 100 pamilya na lumipat at manirahan na sa relocation site sa Rodriguez, Rizal. Kamusta kaya ang kondisyon ng mga pamilya roon? Yan ang tututukan ni Ivan Mayrina. Ivan. Yan nga rin ang ating sasagutin ngayong umaga. Kumusta ang sitwasyon ng mga kababayan nating na-dislocate, na-demolish mula dyan sa Agham Road? Ngayong nandito na sila sa Rodriguez, Rizal. Ang ating lokasyon ngayon, Barangay San Isidro. Ito na yung phase 5 dahil marami nang nauna sa mga nakarang taon na na-demolish na dito rin inilipat. At tingnan natin ang isang model unit. Makakausap natin si Engineer Eranio Valete. Siya ang site engineer dito sa relocation site na ito. Magandang umaga sa inyo, Engineer. Magandang umaga rin. Okay, pakita po natin ang isang model unit. Ang sukat nito, Rhea, ang isang lote, 40 square meters. So definitely, di hamak na mas malaki kesa sa mga kasalukuyan, kesa sa mga dati na lang tinitirhan kung saan informal settlers sila. Sige po, Engineer, ano po yung mga provisions natin dito? Actually itong isang unit ho natin, yung area ho nito, kasama ho itong CR at itong kitchen area, nasa 24.72 square meters po ito. Itong lot area ho nila, nasa 40 square meters. Ibig sabihin, may portion pa ho sa likod na pag-aari po ng unit ito, kasama po itong harap. Pwede po sila mag-extend dito sa harap sa likod. May point out lang natin, ito bawat isang unit merong provision para sa kubeta at para sa kusina. At marami sa mga dati na lang tinitirhan, wala hong gano'n, Isa ho sa mga concern ng mga kababayan nating ayaw lumipat dati, wala daw tubig, walang kuryente. Ito ho ba? Di ho totoo yan. Dito ho sa Phase 5 namin, in behalf po ng Baque Corporation, kumuha po kami, nagbayad po yung kumpanya ng temporary connection po sa Meralco. Nagbayad din po kami, nagpalagay din ho kami ng temporary na water sa Manila Water. Actually, ito hong area na ito, meron ho tayong temporary Meralco connection po sa ngayon. But in the long term, magkakaroon po sila talaga ng 24 hours electricity at water service? Opo, actually sa ngayon po, 24 hours po yung service po ng tubig po natin at saka ng kuryente natin. Sa ngayon, ongoing na ho yung pagpaprocess ng permanent po ng Meralco. Hinihintay na lang ho namin yung labas ng design. Ganun po din ho sa Manila Water. Ito ho hindi naman bigay, pero papaano ho sa kanila itong mga bahay na to para sa mga nagdesisyon na mag-avail doon sa inaalok ng NHA? Ganito po yan. Actually, dapat na makakasagot po niyan NHA, pero meron na akong medyo konting nalalaman po tungkol. Opo. Ganito po yan. Payable po ito within 30 years. So, paglipat ho ng pamilya rito, meron ho silang moratorium na 1 year. Ibig po sabihin, nasa adjustment period pa ho sila. So, after 1 year po yung pagbabayad ng from 1 to 5 years, meron silang 200 amat na binabayaran. Lumalaki ho yan hanggang umabot po ng 30 years. Okay. Maraming salamat po, Engineer Valete. So, ayan, ang bayaran ho dito, pag tira nila, within 1 year, wala mo ng bayad. On the first 5 years, 200 monthly ang ibabayad. Ngayon po, kumustahin naman natin ang sitwasyon ng isa sa mga na-demolish nitong Biyernes lamang. Lumipat sila agad dito, si Ginoong Venerando Norcio. Isa po sila sa mga napalayas nitong Biyernes at ngayon nga, nakatira na dito sa Rodriguez, Rizal. Magandang umaga po. Umaga rin. Opo. Kumusta po yung sitwasyon dito? Mabuti naman po. Nagkaroon ng medyo maanong titirahan kaysa doon kami sa gitna ng kalsada. At kasama nyo po ngayon yung misis ninyo at ilang mga bata? Kasama ko yung mga anak ko. Kumusta po yung adjustment on the first? Nakakailang araw na po kayo at kumusta yung unang ilang araw ninyo dito sa bago ninyong tirahan? Naninibago siyempre kasi nga nakalayo ka sa hanap buhay mo. Nangangapa ka pa, hindi mo pa alam, hindi mo pa kabisado eh. Pero ito nakikita natin may kuryente, may tubig naman po kayo. Meron. Incidentally, nanonood po si Kuya ng unang hirit. Ayan siya. Ayan, nakita natin. Ngayon 15 taon po kayong nanirahan bilang informal settler dyan sa Agham Road. Kumpara nyo nga po yung naging sitwasyon ninyo doon at kumpara nyo po yung sitwasyon ninyo ngayon. At anong inaasahan ninyo mangyayari sa inyo dito? Yung sabi nila kasi, uhulugan namin ito, kung baga magiging sa amin na. Kasi inuupahan namin sa halos kalahati lang nito. Wala pang kalahati nito eh.
Nasa 800 na eh. 800. Ngayon sa mga siguro hindi pa makapagdesisyon na kung lilipat sila dito, hindi, ano ho yung masasabi ninyo sa kanila? Eh, kung ako sa kanila, kasi tumira sila sa gitna ng kalsada, eh, magpasya na silang lumipat dito. Kasi kawawa sila dyan kapag inaabot sila ng bagyo. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. At yan nga po si Ginoong Venerando Norcio, isa po sa mga nagpasya na lumipat dito sa relocation na inaalok ng ating pamahalaan. At yan po, nakita ninyo ang kanilang sitwasyon. Naikumpara natin ang kanilang sitwasyon mula dyan sa Agham Road, kung saan sila yung mga informal settler, at ngayon na nagpasya sila na hulugan ang bahay na kalaunan ay magiging kanila. Balik muna sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Ivan Mayrina.